Matapos sa aprubahan ng DBM ang panukalang pondo para sa Office of the Vice President sa 2026 na aabot sa higit 700 milyong piso, ay may panawagan ang tanggapan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Alamin natin kung ano nito sa report ni Carlo de la Peña. Umaasa ang Office of the Vice President na sapat ang pondong ilalaan ng Kongreso para maipagpatuloy ang mga programang tumutulong sa mga Pilipino. Ayon kay Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, isang malaking bagay na maaprubahan ang kanilang hiling na pondo kung saan nakita mismo ng Department of Budget and Management ang kahalagahan ng mga programang ipinatutupad ng tanggapan para sa mga nangangailangang Pilipino. Nakikita naman po ng mga miyembro ng Kongreso natin na nagtatrabaho naman talaga. Ito ho ang resulta ng mga trabaho ng Office of the Vice President. So, it's up to them na, Jade, kung popondohan nila or kung ibibigay nila yung pondo na hinihingi natin. But as far as we're concerned, the Office of the Department of Budget and Management has already seen the wisdom dito sa mga programa na nilahad ng Office of the Vice President. Nakita na nila yung pangangailangan ng opisina para dagdagan ng budget, and the recommendation from them increasing the budget to 903 million, tingin ko kailangan ng makita rin ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Pero iginit din ni Castelo na kung muling babawasan ang pondo ng OVP, maraming mahahalagang proyekto ang maaapektuhan. Isa na rito ang Medical and Burial Assistance Program na minana ni VP Sara mula pa kay dating Vice President Noli de Castro. Tinanggal ito bilang line item sa 2026 budget kaya hindi na ito maipagpapatuloy, pati na rin ang Pansarap Program. Yung Pansarap Program na nagbibigay tayo ng nutritional supplementation sa mga bata, yung mga alam naman natin na maraming bata ang pumapasok sa eskwela ng gabi pa hindi pa kumakain. Hindi nakapag-dinner, hindi nakapag-breakfast, tapos papasok sa school. So marami tayong ganong kababayan na gusto sana nating tulungan, pero inalis nga po yung programa. Binigyan din ni Castelo ang malasakit ni VP Sara na ipaabot ang tulong kahit hindi siya ang mabigyan ng pagkilala. Admar, parang hindi naman yata kailangan ni Vice President Sara Duterte na ilagay yung mukha niya dyan. At saka not even her name. Kasi ang para sa kanya, kung sino man ang pasasalamatan ng tao, kung kanino man sila, kung sino man sa kanila ang nag-iisip kung saan galing yung binigay na relief goods, for example, or negosyo, for example, ang importante nakarating yung tulong doon sa mga kinauukulan. Nananawagan ng OVP sa mga mamabatas na muling pag-isipan ang kahalagahan ng mga serbisyong inihahatid ng tanggapan, lalo na sa mga programang direktang nakatutulong sa mahihirap at sa mga nangangailangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.